Bago ang lahat, hindi na ata uso ngayon ang traveling dahil si Jalen Green sa inbound pass parang lumakad sa buwan. Lamang lang ng isa ang Suns kontra dito sa San Antonio. 29 seconds yung natitira. Sa inbound play, nakailang hakbang itong si Jalen Green na hindi natawagan ng violation. Buti na lang din hindi nakascore ang Suns sa play na yon. Kung hindi, meron na namang miss call. Another game winner para dito kay Wembanyama. Buti, alam ni Wemby yung gagawin. Kung ibang player kasi nakakuha ng bola, malamang itira nila sa 3-point area, iisa lang naman yung lamang. Nasa 34 points, 12 rebounds at 12 free throws si Wemby. Ang San Antonio nalagyan na rin ng extra standing dahil secure na nila ang ikalawang spot sa playoffs dito sa West. Ang Suns naman lumayo ng konti sa Nuggets at Minnesota pero dikit pa rin sa Rockets, nasa 2 or 3 games away lang. Nagkaroon kasi ang Suns ng 4-game losing streak. Malapit na rin bumalik si Dillon Brooks sa lineup. Late March or kaya early April. Yun lang kung hindi siya masususpinde dahil naglabasan yung mga kaso nitong si Brooks. Driving under influence tapos lumabas yung reckless driving niya. January pa nangyari yun. Hindi na rin ako magugulat kung meron child support na lalabas din kay Brooks. 4-game losing streak din ng Clippers na dalawahan ng Pelicans. Back-to-back na talo para dito sa Clippers. Hindi naglaro nga lang si Kawhi sa second game, pati si Darius Garland. Biglang lumakas yung Pelicans. Suntok sa buwan na lang din kasi bago makuha ng Pelicans yung number 10 mula sa Golden State. Pero kapag nakuha nila, may pag-asa pang masuntok talaga yung buwan. Kaya hindi nagtatang ang Pelicans katulad ng iba mga teams dahil makukuha ng Hawks yung isang pick nila. Ang Bucks at Pelicans number 6 at number 7 na ngayon pagdating sa lottery. Imbis kasi na Pelicans ang may rights na makipag-swap sa Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks na. Kung hindi ganun kalaki ang difference ng Bucks at Pelicans pagdating sa pick, pwedeng iwasan ng Atlanta. Pero dahil sa maraming best prospect sa 2026 draft, pwedeng ituloy ng Atlanta Hawks yun. Pwede kasing ipagpaliban nyo ng Atlanta kung makikita nilang magiging worst team pa ang Milwaukee Bucks pagdating next season at pwedeng mas mataas pa yung makuha nilang draft picks. Yung mga fans na naman ng Clippers at ni Kawhi naguguluhan na naman. Nalaglag kasi yung 4 na games na virtually makukuha nila yung 3 sa 4 na yon, Kings at 2 naman sa Pelicans. Ang nangyari, natalo. Dapat didikit pa sila sa number 7 nun. Si Kawhi may listed talaga siyang injury. Hindi siya naglaro sa ikalawang game at ang pinagtataka ng mga fans, naglaro kasi siya nung una. Naglalaro na kasi si Kawhi ngayon kapag back-to-back game at bigla na lang siyang hindi naglaro kontra dito sa Pelicans sa ikalawang game. Ang naging resulta ng 4 na sunod na talo ng Clippers, 0.5 na lang ang lamang nila kontra sa Blazers. Parang makakatulog na si Luka sa pagod after umiscore ng 60 points versus Miami Heat. Parang sumasakit na yung likod. Nagbibiro pa si JJ Redick na sinasadya di umano ni Luka na imintes yung kanyang mga free throws. Nasa 8-game winning streak na ang Lakers. Mula pa Houston papuntang Miami, road games pa rin kasi. Dapat hindi maglalaro si Luka dahil back-to-back. Meron kasi siyang hip injury. Tapos nakalagay pa sa status niya na pagod talaga yung mga paa niya. Based din sa interview ni Luka, hindi rin siya nakakatulog after ng game nila sa Rockets papuntang Miami. At umiscore pa siya ng 60 points. Parang trash talk yun para kay Bam Adebayo. Mukhang nakakita pa na mailulusot itong si Bam Adebayo dahil mukhang pinatatamaan niya itong si Luka. Kaya din nagbiro itong si JJ Redick. Dahil base kay Adebayo, makikita naman na hindi madali ang maka 80 points. Tumaas ang presyon ng ibang mga fans dahil sa sinabi ni Adebayo. Tinag kasi siya na hindi scorer at siya ang least expected na makakakuha ng 80 points. Pinatatamaan di umano ni Adebayo si Luka na kahit yung leading scorer hindi kaya yung ginawa niya. Hindi rin nagustuhan ng iba mga fans yung sinabi ni Adebayo, lalo na parang umiiwas siyang ibalik sa kanya yung record na nagawa niya. Binirake mo pa kasi, dadalhin niya yun habang buhay. So ito nabasa ko lang sa forum para sa mga fans. Ang mga boomer merong Wilt, ang millennial merong Kobe, ang mga Gen Z merong Bam. Mostly pa yung nakabantay dito kay Luka, lalo na nung second half si Bam Adebayo, ay nakascore ng nasa 39 points ata si Luka nung second half. Yun pang komento ni Adebayo, kinonek pa yon sa naging reaksyon ni Luka dati nung maka 83 points siya. Special yung ginawa ni Adebayo, hindi na masama. Kung kaya ba ni Luka yung ginawa ni Adebayo, ang sinagot lang niya, maybe someday at maybe not.
Si Luka sa 8 game stretch na ginawa niya, running for MVP. Wag lang talaga makakamintis na maraming games. May 7 games pa kasing kailangan ng Lakers para masecure yung isang spot sa playoffs. Lamang kasi ang LA ng 6 game kontra sa Suns. Pero nasa Suns ang tiebreaker. May iba lang yon kung ang Lakers mananalo tapos ang Suns matatalo. Mapapababa nila yung 7 kailangan at pwestuhan na lang. Sa winning streak pa ng Lakers, si Luka nag-a-average ng 40 points, 9 rebounds at 7 assists. May total din si Luka na 100 points in less than 24 hours kasi wala pa talagang 24 hours nung nakakalaban nila ang Houston bago nila nakatapat ang Miami Heat.